Dalawa ang patay sa pagtama ng magnitude 6.8 na lindol sa General Santos City. Ang mga biktima nadaganan ng pader. Kabi-kabilang pinsala sa ilang mall at istruktura ang pagyanig naramdaman sa iba pang bahagi ng Mindanao. Mula sa General Santos City, may live report si Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Abby? Maki-atom niyanig ng magnitude 6.8 na lindol ang Sarangani, Davao Occidental kaninang hapon. Naramdaman ito sa ilang lugar dito sa Mindanao. Napasigaw at napaiyak ang mga customer na nagsiksikan sa ilalim ng mga mesa sa mall na ito sa General Santos City. Naglaglagan na ang ilang bahagi ng kisame ng mall nang tumama ang magnitude 6.8 na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao bandang alas 4 ng hapon. Dahil sa takot, isang lalaki ang tumalon mula sa ikalawang palapag ng mall. Nagtamo siya ng injury sa paa. Sa Barangay San Isidro, General Santos City, patay naman ang mag-asawang nadaganan ng concrete wall. Naligo mga bata? Nagkagulo ang mga residente sa Barangay Labangala nang biglang mag-low tide matapos ang pagyanig. Pero ayon sa FIVOX, wala namang banta ng tsunami. Naramdaman din ng mga kasamahan natin sa Super Radyo Gensan ang pagyanig. Kakatapos-tapos lamang mag-extra ng aming newscast program, biglang biglang parang dinribble kami. Nasa third floor nakasituate yung building namin, Karen, dito sa Super Radyo Gensan. Batay sa ulat ng Super Radyo Gensan, may 40 estudyante ang hinimatay. Sa Matina, Davao City, naglaglaga naman ang ilang construction materials matapos matumba ang crane sa tuktok ng isang itinatayong kondominyo. Sa ulat ng Super Radyo Davao, inilikas ang mga residenteng nakatira malapit sa gusali. Sa Corona del City sa South Cotabato, halos mawasak ang isang bahagi ng pader sa labas ng mall. Humarang naman sa kalsada ang malalaking tipak ng bato sa Malapatan, Sarangani. Lumilindol. Sa Midsayap, Cotabato, ang grupo ng mga mamamahayag na ito na nagtitraining napalabas dahil sa lindol. Ilang estudyante rin sa mga paaralan doon ang binigyan ng paunang lunas matapos mahilo. Ayon sa FIVOX, ang epicenter ng lindol ay sa dagat sa timog kanluran ng Sarangani, Davao Occidental. Asahan pa rin ang aftershocks. Maki-atom walang kuryente sa ilang barangay ngayon dito sa General Santos City. Nagpapatuloy ang line survey ng Socoteco 2 upang maibalik na ang kuryente sa lungsod. Maraming salamat, Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Itinuturing ng person of interest sa pamamaril sa isang bus sa Nueva Ecija ang anak mismo ng isa sa mga biktima. Pero giit ng kampo ng anak, nagkaayos na sila ng kanyang ina na nagdemanda sa kanya. May report si Joseph Moro. Mabigat ang bintang ng kapatid na babaeng binaril sa isang bus sa Caranglan, Nueva Ecija. Yung kaso na lang ito na hinaharap niya ang alam kong dahilan kung bakit siya pinaslang ng ganito na wala siyang kalaban-laban. Ang tinutukoy niya ang carnapping at robbery case na inihain ng biktima laban sa sarili niyang anak na ngayon itinuturing ng person of interest sa pamamaril. Napakabait yung kapatid ko. Wala akong ibang kaaway niya, kundi itong case na lang ito. Pero sabi ng abogado ng anak, nagkapatawaran na ang mag-ina matapos magkaroon ng settlement sa kaso noong November 8. Nag-worry siya. Namatayan na siya ng nanay, tapos person of interest pa siya. Plano ng anak ng biktima na maghain ng kasong murder laban sa mga suspect pero hindi pa alam ang pagkakakilanlan ng mga ito. Ang labi ng babaeng biktima sinundo ng kanyang mister kahit may separation agreement na sila. Nakaburo na ito ngayon sa Kawayan, Isabela. Lahat naman po ng motibo doon sa mga biktima ay lahat ng angulo ng motibo ay tinitingnan po natin. Yung sa anak, yung sa negosyo, yung sa pwede rin po kasi yung sa love triangle. Lahat po ng motibo ay ating sinisiyasat.
Bigo na mamamukaan ng iba pang pasaherong nakausap ng pulisya ang mga sospek. Ang Victory Liner na may-ari ng bus inisyuhan na ng show cause order ng LTFRB. Pinagpapaliwanag ang bus company kung bakit di dapat bawiin o kanselahin ang kanilang prangkisa matapos umunong mabigo sa pagbibigay ng ligtas na pampublikong transportasyon. Pinapasagot ang Victory Liner bago o sa mismong pagdinig sa November 21. Ayon sa pamunuan ng Victory Liner, nakuha na nila ang kopya ng show cause order. Sasagutin daw nila ito at dadalo rin sa pagdinig. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Good news sa mga SSS pensioners, matatanggap nyo na po ang inyong 13th month pay. Katumbas yan ng isang buwang pensyon na nasa 2,000 piso hanggang halos 20,000 piso. By batch ang pag-release niyan. Sa December 1 ang unang batch, December 4 naman ang batch 2. Apat sa kada 10 Pilipino gumagamit ng digital payment ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Higit pa raw sa pagiging mas ligtas ang pakinabang sa e-wallets. You don't have to bring a wallet, you just use your phone. Matutulungan sila nito na makapag-impok, mag-save. Target daw ng pamahalaan na maitaas ang bilang na ito sa 70% sa taong 2028. Tigil pasada ng Grupong Piston kontra PUV modernization sa Lunes, kasado na. Ayon sa LTFRB, hanggang 12 ruta sa Metro Manila ang posibleng maapektuhan ng tigil pasada. May mga lugar ding maaapektuhan sa mga probinsya. Pero ang ilang tsuper na biyaheng UP Katipunan at Rizal, umatras na. Tiniyak naman ng LTFRB na magpapakalat sila ng mga libreng sakay galing sa mga LGU na sasapat sa 10,000 pasahero. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pirmado na ng Pilipinas at Amerika ang 123 Agreement para magkaroon ng nuclear technology sa ating bansa. Nilagdaan yan sa ikalawang araw ng APEC Summit sa San Francisco sa Amerika. Isinagawa rin ng tradisyonal na family photo ng APEC leaders sa pangunguna ng host na si US President Joe Biden. Nakaschedule ngayong araw na magpulong si Pangulong Marcos sa Chinese President Xi Jinping, pero di ito natuloy. Hindi pa masabi ang dahilan ng pagkaantala, pero ayon kay Philippine Ambassador to the United States, Babe Romualdez, kumpiyansa silang matutuloy ito. Mga kapuso, maulan ang weekend sa malaking bahagi ng ating bansa dahil po yan sa low pressure area at iba pang weather systems. Huling namataan ng Pag-asa ang low pressure area sa layong 730 kilometers silangan po yan ng hinatuan na Surigao del Sur. Sabi ng Pag-asa, mababa sa ngayon ang tsansa nito na maging bagyo pero posible pa po yang magbago. Inaasahang lalapit o di kaya naman ay tatawid yan dito sa may Eastern Visayas o kaya naman sa may Northeastern Mindanao at magdudulot po yun ng mga pag-ulan kasabay ng epekto nitong shear line at ganun din ng hanging amihan. Base nga sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan po bukas dito yan sa Cordillera, Cagayan, Isabela, Aurora, Southern Luzon, halos buong Visayas at pati na rin sa malaking bahagi ng Mindanao. May heavy to intense rain sa maraming lugar mga kapuso. Posibleng maulit yan sa linggo at mas marami na pong lugar ang makakaranas ng mga malalakas sa pag-ulan. Kaya maging alerto sa banta ng baha o kaya naman ay pagguho ng lupa. At dito naman sa Metro Manila, generally fair weather maliban na lang po sa posibleng thunderstorms sa hapon o sa gabi. Kaya magdala pa rin ng payong. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Kampiyon sa Senior Taekwondo Tournament ng NCAA Season 99 ang San Beda University. Overall team champion sila sa men's at women's senior division. Sa San Beda rin galing ng Taekwondo MVP ng parehong dibisyon. Humakot din ng medalya ang Arellano University Chiefs at Benilde Blazers. Nagala captain si Michelle D sa kanyang airplane-inspired costume sa National Costume Competition ng Miss Universe. This is Captain MMD speaking. Destination, Philippines.
Obra yan ng Filipino designer na si Michael Barasi. Very personal daw kay Michelle ang kanyang costume bilang isang Air Force reservist. Bida rin sa costume ni MMD ang malamural ng magagandang destinasyon ng Pilipinas na nagre-represent ng slogan na Love the Philippines ng Department of Tourism. Pinalaga ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ino-oppress o inaapi siya ng kongresista. Wala raw siyang kakayahang gawin yon at baka nga si Duterte pa ang gagawa noon. Naunang sinabi ni Duterte na inaapi siya matapos siyang sampahan ng reklamong grave threat ni Castro kasunod ng mga pahayag na banta umano sa buhay ng kongresista. May parody video na rin ang kapuso drama king na si Dennis Trillo. Ang title ng kanya ay Banyo, nahango sa hit single na Ere. Joke niya, si Dennis Labanyo ang nagdirect ng video habang ang misis niya si Jeneline Mercado ang nagvideo. Feel ng Love Before Sunrise star ang kanta habang nagsha-shower. Maging si parody king at comedy genius Michael V na pressure nang makita ang entry ni Dennis. 38 days na lang, Pasko na. Instagrammable na interactive pa ang binuksang Christmas pasyalan sa Cavite. Pinailawan na rin ang mga pasyalan sa lungsod ng Maynila. Live mula roon, may report si Von Aquino. Von? Maki, Atom, sabay-sabay na pinailawan ng mga historical landmarks dito sa lungsod ng Maynila na napapalamutian ng mga Christmas lights at Christmas decor. Hindi lang Instagrammable, pwede ring maglaro sa interactive at magical na pasyalan na ito sa Imus, Cavite. Aakalain mong may alitap-tap talaga sa Firefly Garden. Strike your best pose naman sa Bells of Youthfulness. Humataw o tumalon sa Jumps of Vibrance. At mamangha sa tila kakaibang shapes of memory. 3, 2, 1! Sa Pamplona, Cagayan, mala fairy tale ang Christmas Village. Ang mga empleyado ng LGU nagbihis Disney characters. Fantasyland ang peg ng Christmas display ngayong taon. Mapapanood ang fantasy show at electric parade tuwing Biyernes at Sabado ng gabi. 3, 2, 1! Merry Christmas, everybody! Isang life-size nativity scene naman ang pinailawan sa Cubao, Quezon City. Lalo ring nagliwanag ang Luneta Park sa Maynila dahil sa higante nilang Christmas tree. Kasabay na pinailawan ng Manila City Hall, National Museum of Fine Arts, Metropolitan Theater at Palacio del Gobernador. Nagtagisa naman ang 86 na state universities and colleges sa parole-making contest ng Malacanang. Kabilang sa mga horado sina Heart Evangelista at Boy Abunda. Atom, Maki, hanggang sa mga oras na ito ay nasisilayan pa rin natin ang napakagandang mga Christmas displays dito sa Kartilya ng Katipunan. Atom, Maki? Maraming salamat, Von Aquino. At yan po ang State of the Nation. Ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Maki Pulido. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.